Okay. Lights, camera, action! Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon namin sisimulan sapagkat ang aming debate tungkol sa Ilaya at Ilaw. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon, makita niyo ang debate sa dalawang pantig, sa Tagailawod at Tagailaya. Sa isyong tungkol, sino nga ba ang mas importante? Ang Tagailawod ba o ang Tagailaya? Mahalagang pangalagaan ang mga taga-Ilaya pagkat hindi lamang bigas ang aming ibinibigay, kundi mga produkto na galing sa yamang lupa. Bakit nandiyan panaga nagtutulan ng taga-Ilaya kung sila naman ay sila na sa pagkasira sa ating namang lupa? Hindi ito kaugalian ng mga taga-Ilaya. Ito ay ginagawa ng mga tao walang puso at walang pagpapahalaga sa kalikasan. Ito ay hindi lamang ginagawa ng mga taga-Ilaya, kundi lahat ng tao magka-Ilaya man hindi. Ngayon, ang Tagailawod naman ang magbigay sa kailang intro. Ang ilawod ay hindi lamang isang lugar, kundi isa ito gabay sa pangalakal at kabuhayan at panganakbuhay ng tao. Ito rin ang sentro sa pang-ekonomiya, tulad ng pangalakal, at ito rin ang sentro sa pangkabuhayan ng tao. Ikaw, bakit mo nasasabing mahalagang pangalagaan ang mga ilawod? Kung kayo naman ang siyang sumisira sa yamang tubig. Hindi naman mga ilawod may kakayahang sumisira sa yamang tubig. Hindi lahat ng tao ay sumisira. Kaya lang ang tao hindi gumawa ng Ngayon, ang ikalawang pares naman ang magdebate. Pero ang Tagailawod ang magbigay sa kailang intro. Nararapat ipagtanggol ang kahalagahan ng mga taga-Ilawod dahil ang mga pamayan ng Ilawod ay nagbibigay ng higit signifikantong pananatili sa kalikasan, ekonomiya, kultura at seguridad sa pagkain. Dito rin pinagmulan ang pangunahing pangkabuhayan at pinagkikitaan. Tama ba ang aking narinig? Pangunahing pangkabuhayan? Siguro sa inyo, pero sa aming mga taga-Ilaya, ano na lang ang pagsasaka, pagtatanim at pag-aalaga namin ng hayop? Laro lang ba ito? Hindi ko naman sinasabi na laro lang. Dahil kami ang siyang unang Hindi ko naman sinasabi na laro lang. Ngunit kami ang siyang unang Take your time. kalma ka lang. Hindi ko naman sinabi laro lang. Ngunit kami ang siyang dahilan kung bakit mayroong makakain ang mga tao. Dahil dito nanggagaling ang mga pagkain sa yamang tubig. Kayo nga ang nagbibigay ng mga pagkain galing sa tubig, ngunit aanin nyo naman ang isda at mga pagkain sa tubig kung wala kayo kanin na hinahain sa ilang mesa. Tama ka nga. Ngunit, tama ka nga na kanin ang siyang kailangan upang makakain. Ngunit tama lang sabihin na hindi sapat ang inyong kanin kung walang ulam. Ngayon, ang Ilaya naman ang magbigay sa kailang intro. Para sa amin, narapat ang mga pahalagahan ng mga taga-Ilaya. Dahil hindi lang naman kanin ang aming kayang ipepresenta para sa inyo. Meron din kaming mga pagkain ng mga hayop na nagagaling sa yamang lupa. At saka, paano mo naman nasabi na kayong mga taga-Ilawod ang dapat pahalagahan? Kami mga taga-Ilaya, kami ang mga nagtatanim ng mga puno na inaakyat ng mga bata. Kami mga nagtatanim ng mga prutas at gulay na inyong kinakain. Kaya fair lang na sasabihin na dapat pahalagahan ng mga taga-Ilaya. Teka, pahalagahan ng mga taga-Ilaya. Kayo nga ang dahilan kung bakit maraming baha dahil sa inyong ginagawang pagputol sa inyong mga puno. Kami, pagputol ng puno,
Diyan nga nanggagaling ang aming kabuhayan. Hindi ko naman sinasabi na kayo ang dahilan kung bakit namamatayan ng mga isda ang dagat. Ano yung Stop funny! nag-aalawon, nagtatapon ng basura sa dagat. Sa tangin, mga dayuhan pa yung nagtatapon. Ikaw yung mga ilaya, pinapatay mo yung mga hayop. Sa pamagitan ng pagtutuso, kita na ba yan? Pumapatay ng mga hayop, pareha na tayong pumapatay ng mga hayop para sa ikabubuhay natin. Ano bang tawag mo sa isda? Hindi yun hayop? Tao ba yun? Mayroon mga comment, subscribe. Para sa tunggaling taga-Ilaya, wala naman silang mga bad words para mabawasan ang score. Thank you. At para rin naman po sa mga taga-Ilaya, wala rin naman po silang nailathala na maaaring may bawas sa kanilang puntos. Maraming salamat. Okay, palakpakan. Ma'am, wala pa, ma'am. Malaman natin kung gaano ang pagkakaiba ng mga taga-Ilaya at taga-Ilawod. Pero isa lang ang natatanging makapareho sila at yun ay kanilang kultura. At para sa atin, sa ating henerasyon, nararapat natin na paglabungin ang ating pagrespeto at pagmamahal sa sarili nating kultura. Mapailaya man o mapailawod o kahit anumang kultura sa buong mundo, nararapat itong respetuhin, mahalin at alagaan. Para sa susunod na henerasyon, ito ay kanilang magamit may sa puso. Yun lamang po at maraming salamat.